as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
Hello, blessed evening everyone! Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega para sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Nagpapasalamat po tayo sa ating pong magandang opening number, instrumental. Alam nyo po, magandang yung talent natin, talagang nagagamit natin para sa Panginoon. Kaya if interesado po kayo, whether instrumental o awit po yan, as long na nakasentro po sa Panginoon at magbibigay po ng magandang mensahe, feel free po, padala nyo lang po sa amin. Sa ganitong paraan, magiging bahagi po kayo ng ministeryong ito na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. At sa mga nagtatanong po, 6:30 po talaga ang ating pong regular schedule. Ito po yung every night schedule po natin. The only reason kung bakit nag 5 o'clock po tayo is to give way sa isang dakilang lingkod ng Panginoon na ang buhay na invest talaga para sa gawain. Isang dakila at magiting na sundalo ng Panginoon, si Pastor Josue Langbayan. So yun lang po ang reason kung ba't nag 5 o'clock po tayo. Pero again, just to clarify, 6:30 every night ang Feasting on the Divine Verses online ministry. I hope na matandaan po natin yan. So ngayong gabing ito, sa ating pong magiging pagsisimula, babati muna po tayo sa mga may kaarawan. So, salamat po sapagkat, alam nyo, nagiging pagkakataon ito na makapagpadama po tayo ng pakikisaya sa mga malalapit na tao po sa atin, sa kanila pong kaarawan. At nais natin batiin po, meron po akong dalawa na gustong batiin ngayon na birthday po nila kahapon at hindi po nasama sa akin pong na-shout out. Ano po? So, birthday po ni Joy Lagindanum ngayon. Isa po sa aking matalik na kaibigan, matagal na rin po. So, happy birthday, Joy! At ang panalangin ko ay ang patuloy na ingatan ng iyong pamilya at pagpalain kayo ng Panginoon, lalo na sa sitwasyon nating ito. Ganon din po, isang manggagawa ng Panginoon sa lugar po ng Bahrain. Ano po? Birthday po ni Pastor Raul Ruiz. Ang isa sa ating kaibigan po at masasabi po nating kamanggagawa sa ministeryo po. Thank you so much, Pastor, sa friendship. Happy birthday. Ganon din po, we would like to greet Sister Julie Barbosa. Birthday din po ni Julie ngayon. Nilinaw ko po yan kasi Jules Kala ko si Kuya Jojo. Si Julie Barbosa po. Happy birthday, Sister Julie. At naway pagpalain kang higit ng Panginoon. We would like to greet also the daughter of Pastor John Archie and Ma'am Leslie. No other than Faith Archie. Faith, happy birthday. May God continue to bless you. Just keep on serving the Lord. And we would like to greet also one of the preachers of Pastor Delpin Diato Jr. Ito po ay walang iba kundi si Preacher Aarold. Preacher Aarold Santiago, happy birthday sa iyo. At isang pastor po na kaibigan din po natin, nais nating batiin, walang iba kundi si Pastor Julius Lina. Happy birthday, Pastor Julius. At yung pong anak ni Mabel na inaanak ko. So, nais natin batiin si Isaiah Santiago. Isaiah, anak, happy 18th birthday. Happy birthday sa iyo. At yan po sa mga may birthday. Ano po? Yung mga birthday celebrants natin. At gusto rin po nating i-take yung pagkakataong ito para i-greet din po. Ito, wedding anniversary naman. 14th wedding anniversary. Alam nyo kung sino? Ang ating pong missionary, Living Water Baptist Mission, Muntinlupa. Walang iba kundi si Pastor Felix at ang kanyang buting may bahay, si Ma'am Frances Del Rosario. Happy 14th wedding anniversary. Lalo pang pagpalain ng Diyos ang inyong buhay, ang inyong pamilya at ang ministeryo. At sa lahat ng mga celebrants na hindi po natin nabati ngayon, happy birthday po sa inyo at doon po sa mga nagsa-celebrate ng wedding anniversary. So, tuloy-tuloy na po tayo. Ating pong lapitan na po ang Diyos, manalangin po tayo sa ating pong pagsisimula at isasama ko po ang ilan sa mga naipadalang prayer request po sa atin. So, sige po, let us pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, muli po sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay makakapakinig muli ng iyong banal na salita. Alam mo po ang kasabikan ng aming puso na lagi pong makarinig ng iyong banal na aral. Aral na ang itinataas ay ikaw at hindi po ang anumang samahan. Lord, I pray that you will continue to guide us. May you continue to bless us, O God, and please fill me with your Holy Spirit and guide me
and help me that I may preach your word with boldness, with love, with clarity, O God. Lord, nais po namin ilapit sa iyo ang ilan sa mga kahilingan na amin pong mga kapatid. Hiling po namin ang enrollment po sa UE Manila, lalo na po ang sa ECE Department. Gabayan mo po at ikaw po ang manguna, Panginoon Diyos, at magpala. Ganon din po, dakilang Ama, nais naming ipanalangin ang wisdom po para kay Sister Mean Limkiam, Panginoon, para sa comprehensive exam ngayong araw na ito at sa Thursday, Panginoon. Dakilang Diyos, hiling din po namin ang anak po nila Preacher Siron. Ingatan mo po, at dakilang Diyos, pagalingin mo po, hipuin mo po ang batang ito, at alam ko po, dakilang Diyos, na hindi matatawaran ang iyong kapangyarihan. Pagalingin mo po ang kanilang anak. Ganon din po, dakilang Diyos, hiling po namin patuloy ang comfort para po sa Pedro family. Sa namatay na mother po ni Kuya Nitoy, Panginoon, hiling po namin ang kaaliwan sa lahat ng mga naulila. Dakilang Diyos, patuloy po ang paglapit namin sa iyo sa amin pong kalagayan, sa krisis na ito. Ikaw po nawa ang patuloy na magpasagana ng iyong probisyon sa bawat isa. Nawa ang mga negosyo, dakilang Diyos, kasama na po sila Ninang Maribi. Nawa lagi mo pong basbasan, pagpalain po ang kanilang negosyo. At gayon din naman ang lahat ng mga may hanap buhay, dakilang Diyos. At ang mga naapektuhan po ang hanap buhay, Lord, may you please help them na makarecover po. At ang mga frontliners namin, patuloy po sapagkat sa katotohanan, tumataas pa po ang cases dito po sa aming bansa. Kaya ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang patuloy na mag-intervene upang malunasan na po ang problemang ito. Ang mga churches, ang pag-iingat mo po, lalo na po sa mga time ng gathering, na nawa, dakilang Diyos, ilayo mo po kami sa kapahamakan, ilayo mo po kami sa virus na ito, at ang hiling ko po, O Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay kagalingan sa lahat ng mga tinamaan ng virus at hiling ko po na ikaw magpalakas sa bawat isa po sa amin. Basbasan mo rin po ang aming pong pag-aaral ngayong gabing ito sapagkat sa iyo po kami laging nagtitiwala at nangahawakan, Panginoon. Lord, ganun din po ang mga gawain sa iba't ibang bansa, maging ang aming pong mga kaibigan, kapartner, ang AIM Foundation, sila Pastor Tim Nolan, sila Pastor John Archie, sila Brother Shanta, nawa, may you continue to heal si Ashley Tab, Panginoon, yung kanyang hemoglobin, and Lord, Pastor Arnel Magracia, pagalingin mo po si Pastor Agpoon, pagalingin mo po si Pastor Alan Padre, pagalingin mo po at lahat ng may mga dinaramdam, Panginoon. Muli po, Panginoon Diyos, nagpupuri kami na kami po'y nakapanalangin sa iyo ngayong gabing ito. Pinangahawakan po namin ang iyong pangako, dakilang Ama, at muli po, gabayan mo kami. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. This time, makinig na po tayo ng special number para po tuloy-tuloy na tayo sa pag-aaral at pangangaral ng salita ng Panginoon. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His blood. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, there's up within me cries that say, I want to know
want to know you more. Oh, I want to know you more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Amen. Thank you so much sa ating special number. Purihin ang Panginoon. This time, proceed na po tayo sa preaching. Dito po sa Feasting on the Divine Verses, preaching is the main thing. I mean, the proclamation of the Word of God. And our topic for tonight is very important. And I believe, very interesting po ito. This is about anger. Patungkol po ito sa galit. I'm sure lahat tayo nakaranas na tayo po ay nagalit. Di po ba? So, ngayon po, hayaan natin na ma-enlighten po tayo, ma-educate po tayo ng salita ng Diyos patungkol sa usapin po ng galit. The title of my message tonight, Righteous Anger, Right Use of Anger. Matuwid na galit at tamang pagkagalit. Righteous anger, right use of anger. Atin pong bibigyan pansin ang naisulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ephesians chapter 4 ang atin pong magiging text. Ephesians chapter 4, verses 26 to 32. Kung may Biblia po kayo, buksan po ninyo. At kung wala naman po, pakinggan po nating mabuti, unawain po nating mabuti ang mga talata. Ephesians chapter 4, verses 26 to 32. Ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyong luklukan upang kami po ay magtamo ng paglingap, higit lalo sa pagkakataong ito na kami muling makikinig ng iyong mensahe. Lord, please empower your humble servant. Pakapuspusin mo po ako ng karunungan
ng banal na Espiritu, dakilang Diyos, na siyang gagabay sa aking pangangaral. At nawa, bigyan mo po kami ng teachable attitude, mapagpasakop na puso, dakilang Diyos, at nawa, Panginoon, ma-appreciate namin ang liwanag ng banal na kasulatan. Muli po, sa iyo po ang aking pagtitiwala, ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. So, alam ko po, mga minamahal, na very beneficial po itong topic na ito. Because one way or the other, ako, ikaw, nakaranas po tayo na tayo po'y nagalit at patuloy na nakakaranas nito. Kaya nga sabi ko kanina, mahalaga po yung enlightenment. Yung bang maliwanag na maiintindihan natin sa turo po ng Biblia patungkol po sa usapin ng galit. Alalahanin natin, kamusta tayo sa mga panahong tayo po ay nagalit? Ano na po ang pinakasukdulan sa naging pagkagalit natin? Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong magiging mensahe ngayon, makinig po tayong buong ingat at ating pong bigyan ng mataas na pagpapahalaga ang pagtuturo na gagawin po sa atin ng banal na kasulatan. Simulan po natin ang mensaheng ito sa definition. Let us define the word anger. Ano po ang pinaka-simple definition ng word na anger? Alam niyo po, tiningnan ko yung kahulugan po nito. The simple meaning or definition of the word anger is a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin, ito yung matinding pagkairita, yung sobrang pagkainis. Diba? Galit, puot, yan ang ibig sabihin. Mga minamahal, sa ating pong magiging pag-aaral, napakaganda na ito po ay ating maunawaan. And you know what? Sa usapin ng galit, lalo na po sa atin bilang tao, hindi po maikakaila na ang tao po pag nagalit, mapanganib. It is very dangerous. So let us also consider, after learning the definition of anger, the danger. Ano po yung panganib, mga minamahal, ng galit? Alam niyo po ba na dahil sa galit, po pwede kang makapatay? Alam niyo po bang dahil sa galit, pwedeng ang mag-asawa magkahiwalay? Alam niyo po ba na dahil sa galit, po pwede tayong sumira ng ibang relasyon? Po pwede tayong makaisip ng ikasasama ng kapwa? Po pwedeng tayo mismo makawasak or mawasak? Masasabi ko po sa inyo na napaka-dangerous ng anger. Kaya kailangan po natin ng mensahe na katulad po nito, righteous anger. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Yun daw pong galit ng tao, kailanman, hindi ito masasabi nating gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Pag ang tao galit na, maniwala po kayo, anong po pwedeng lumabas sa ating bibig? Walang exempted dyan. Lahat tayo, mga kapatid. Meron tayong tinatawag na tendency. Kahit pastor ka pa, kahit na masasabi nating Kristiyano ka pa, kahit na nag-aaral ka ng Biblia, sa pagkakataon po na tayo po ay nagagalit, minsan kinakaladkad tayo ng galit na ito at hindi na natin alam kung ano po ang ating mga nagagawa kapag tayo po ay galit na. And because of that, na-realize ko po na maganda na matutunan po natin yung tamang dealings. Ano po? It is good to learn from the Word of God, from the teaching of God's Word, yung puntamang dealings sa tinatawag po nating galit. So, tatlong bagay po na pinakapundasyon po natin. The definition of anger, again, a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility. The danger of anger, because the wrath of man worketh not the righteousness of God. So, ito nga yung mensahe natin is about the dealings. Actually po, meron pong righteous anger. Kasi, maaaring yun ang tinatanong natin. Pastor, meron ba nun righteous anger? Meron po, mga kapatid. At hindi na tayo lalayo. Sa matututunan po natin sa ating mensahe, sa aral ng banal na kasulatan, makikita nyo po na ang Diyos na kinikilala po natin ay naranasan pong magalit. Nagpahayag po ng galit. Mga kapatid, mga minamahal, tulad halimbawa, nung panahon po ni Noah, nung panahon po ni Lot, dahil sa ang kasamaan ng tao napakatindi na, ang Diyos po ay naghayag na ng kanyang galit, mga minamahal. At dahil dito, nilipol po niya ang mga tao. Sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos ay nagagalit. Nung panahon po ni King Saul, nung atasan at utusan po siya sa pamagitan po ni Prophet Samuel,
na sa paghatol ng Diyos sa mga Amalekites, ang kanyang malinaw na utos, lipulin ang lahat ng mga Amalekites. Walang ititirang buhay. Nung hindi po ito ginanap ni King Saul, hindi biro ang naging galit ng Diyos. At ang katibayan nito, inalis po siya sa trono. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, ito pong si King Saul ay nagdusa, bunga ng kanyang naging pagsuway na naging dahilan ng galit ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ko po itinatanggi ang katotohanan na ang Diyos natin pag-ibig, ang Diyos natin ay mahabagin, ang Diyos natin ay mapagbiyaya, ang Diyos natin ay mapagpala, ang Diyos natin ay talagang puno ng kagandahang loob. Pero mga kapatid, hindi dapat iitsapwera ang katotohanan na siya po ay matuwid na Diyos, na siya po ay banal na Diyos, at dahil po siya ay matuwid na Diyos, banal na Diyos, makatarungang Diyos, hindi po pwede na hindi po siya magalit sa kalikuan, magalit sa kasamaan. Kaya nga ang sabi po ng Romans chapter 1, kundi po ako nagkakamali sa verse number 18, ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Diba? Uncleanness and unrighteousness of men. Ang sabi po talagang yung puot ng Diyos, ito po ay nakatuon doon po sa mga kawalang kabanalan, sa mga kalikuan, sa mga karumihan. Mga kapatid, ang Diyos ay nagagalit. Bakit? Persona po siya. Meron po siyang emosyon. Nagagalit ang Diyos, pero ang galit ng Diyos ay hindi katulad ng galit ng tao. Ang galit ng Diyos ay banal na pagkagalit. Matuwid na pagkagalit, tamang pagkagalit, at yun ang dapat nating maging padron. Even our Lord Jesus Christ, if you can still recall or remember, doon po sa bahay panalanginan, nung nakita po niya na ginawa pong palitan ng pera, kasi yung mga nag-o-offer, di po ba? So yung pong templo, ginawa po nila, mga kapatid, na masasabi po nating ang ginamit na termino ng Panginoon, bahay tulisan. Bakit ginawa niyong bahay tulisan ang bahay panalanginan? Alam niyo ang ginawa niya, pinagahawi po niya, di ba? Ibinagsak po niya ang mga paningilan, ang mga palitan ng pera, at talagang ipinahayag niya ang kanyang galit sapagkat ito po ay liko at hindi matuwid. Sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos ay nagagalit, mga minamahal. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po sa turo ng Biblia, yung pa rin po ang katotohanan. Galit ang Diyos sa kasamaan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos sa karumihan. Galit ang Diyos sa kalikuan. Mga kapatid, yan po ang matuwid na pagkagalit. At dito po sa ating tinatalakay ngayon, makikita nyo po na ang Kristiyano po ay tinuturuan ng masasabi nating matuwid na galit, mga minamahal. Yung pong tamang pagkagalit, yan po actually ang konteksto. Bibigyan po natin ng emphasis po yan sa mga puntos natin. So the first point that I would like to give tonight about doon po sa anger, righteous anger, right use of anger. Meron pong tinatawag na permitted anger. The permitted anger. Ibig sabihin po, kung kukunin niyo po yung understanding, ang sabi po ng verse number 26, be ye angry. Diba? Magalit ka. Ibig sabihin, ito po yung pinahihintulutan. Kasi si Pablo pa mismo nagsabi, magalit ka. Maganda pong maintindihan natin yung konteksto nito eh. Pagka may kasamaan, hindi pwedeng makikituwa ka, makikisaya ka. Pagka lihis at likuna, hindi po pwede na makikisaya ka pa at makikiisa ka pa. No! May panahon na dapat tayong magalit. Yan po yung tinatawag nating God-permitted anger. Christ-permitted anger. Yung pattern na nakita natin sa Kanya. Kung tayo po'y Kristiyano, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na may mga tamang galit po. Magalit po tayo sa kalikuan. Magalit po tayo sa kasamaan. Magalit po tayo sa mga gawaing hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At hindi raw po pwede na ito'y ating basta-basta palalagpasin. Ito pong permitted anger, ito po yung maiko-consider, it is considered and counted. Ano? Ito po yung valid. Tama. Diba? Yun ang tinatalakay natin eh. Kaya tayo po, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng parang, yung magiging close. Oh, kita mo, Kristiyano, dapat hindi nagagalit. Mali po.
Ang Kristiyano po, nagagalit din. Babantayan mo lang ang galit mo. Titingnan mo lang yung galit po natin. Teka, kamusta ba yung galit mo? Yan ba'y makadiyos na galit? Yan ba'y matuwid na galit? Yan ba'y tamang pagkagalit? Paano po natin malalaman? Paano po natin malalaman? Kasi kahit makristyano ka kung yung anak mo nasa kalikuan yung anak mo nasa paglihis na hindi ka pa ba magagalit? Di po ba? Kung ang mundong ito, mga kapatid, pati pangalan ng Diyos ay pinupusong, hindi ka ba magagalit? Ginagawang katuwaan ng mga bagay na ukol sa Panginoon, hindi ka ba magagalit? So, ibig sabihin po, meron tinatawag na permitted anger, ito nga yung righteous anger, ito yung magalit ka at huwag kang magkasala. Ibig sabihin po, may mga pagkakataon na hindi tayo dapat nakatahimik lang, mga Kristiyano. Dapat iparamdam natin. Iparamdam po natin. Yung perversion na nangyayari po, hindi po pwedeng nasa pakikisama yan. Pagka may perversion po, dapat hindi tayo kaayon yan. Mga kapatid, sa usapan po ng pagkagalit, actually, more on, ang ating pong sentro, yung mga gawa at yung mga gawi. Mga maling gawa at mga maling gawi. So I can say, nung sinabi ni Pablo, be ye angry, meaning may galit po na pinapahintulutan. May galit po na considered and counted. May galit po na valid, makatwiran, mga kapatid. Yung pong galit ng magulang, kapag ka ang anak po sumusuway, matuwid na galit yun. Tama po yun, mga minamahal. Pagka ang anak natin nagbibisyo, tama lang po. Yung kung paano po tayo magalit, paano natin po, di ba, gagawin o ipapahayag yung paraan ng ating pong ekspresyon, ng ating galit, yun po yung medyo dapat binabantay natin. But again, dito po sa first point natin, ang tinatalakay natin, meron pong Christ permitted or God permitted anger. Ito po'y considered and counted sapagkat ito'y galit na katulad ng galit po na ipinakitang halimbawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po nakatutuwa na ang mga tao po'y nasa pagsuway. Hindi po nakatutuwa na ang tao po niyuyurakan ng pangalan ng Panginoon. Hindi po nakatutuwa, mga kapatid, yung pong i-pervert ng mga tao, yung pong disenyo ng Panginoon. Yung po yung tamang galit. Tingnan niyo po, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Grabe po ito Kung Kristiyano ka, ito dapat ang pintig at tibok ng puso mo Hindi po pwedeng tayo po'y kaayon ng kasamaan. Kung nasa Diyos po tayo, kung makadiyos po tayo, kung ano yung ikinagagalit ng Diyos, dapat galit rin po tayo. Hindi po pwedeng galit ang Diyos doon sa isang bagay na sa atin okay lang. Pag hindi okay sa Diyos, hindi okay sa atin. Now, tingnan niyo pong muli yung binanggit ko kanina. Romans chapter 1, verse number 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Dito pa lang po sa verse number 18, magkakatalo na po na kung ikaw ay Kristiyano, sa usapan ng pagkagalit, dito ka dapat galit. Saan po yan? Dapat galit po tayo sa ungodliness, unrighteousness of men, yung sabi po mga kapatid, yung pong mga paglihis na ginagawa ng tao. Verse 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. In verse number 21, eto po ating pong baybaying mabuti. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful. Ano po ba ang ating pinag-uusapan dito? Yung pong sinasabi ng verse number 18, na ungodliness, uncleanness, yung pong unrighteousness of men, na yung katotohanan po talagang binaluktot at nilihis. Para lang po mas malinaw po sa atin. Verse number 21 again. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.
Professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four-footed beasts and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forevermore. At alam nyo, sa tindi ng galit ng Panginoon, verse 26, for this cause God gave them up unto vile affection, for even their women did change the natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error, which was meat. Mga kapatid, anong tinatalakay ko po? Pagka tayo po Kristiyano, meron pong galit na talagang masasabi nating permitted. Ito yung galit sa kasamaan. At ang eksaktong gusto ko pong tukuyin sa atin, mali ka, mali po ako kapag kayong ikinagagalit ng Diyos, hindi natin ikinagagalit. Mga kapatid, ito po yung righteous anger. Magalit po tayo. Minsan po, yung pong ating mga paggamit ng ating pong galit, wala rin naman sa katuwiran eh. Ang ibig sabihin po mga kapatid, walang gabay ng katotohanan. So bilang Kristiyano, sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya, be ye angry. And if you will understand the context of that passage, lilinawin ko po yan sa point number 2 po natin. Ang point number 2 po natin, this is about preventive anger. Permitted anger, point number 2, this is about preventive anger. Ang atin namang sesentrohan dito mga kapatid sa usapan po ng preventive anger, ito naman po yung controlled and cleared up anger. Ibig sabihin po, kasi ang ginamit to ni Apostol Pablo na pahayag, sabi niya, be ye angry and sin not. Yung iba po medyo nalilito po rito kasi bagamat hindi naman po mali sa application, don't get me wrong. Hindi ba, ang karaniwan po, ganito kaagad ang tumatakbo sa isip natin. Uy, ang sabi ng Biblia, magalit ka, pero huwag kang magkasala. Di ba? Yan po yung the usual. Well, sa akin po, yung thought, di ba, yung kaisipan, yung concept, tama eh. Yung magalit ka, pero huwag mong hayaan dahil sa galit mo magkasala ka. So, okay po yun. Pero, contextually speaking, for me, if you will just focus on the verse, hindi po sinabi ng verse na, di ba? Be ye angry, but sin not. Hindi po. Ang sabi po, be ye angry and sin not. So maganda na makita po natin na bilang Kristiyano, sa usapin ng lakad, sa usapin ng pamumuhay, sa usapin ng ating pong relasyon, may mga pagkakataon po na dapat magalit po tayo at hindi tayo dapat magwalang bahala. Dapat kumibo po tayo. Halimbawa po, nakikita na natin na meron na pong kamalian na ginagawa at nandoon ka sa kalagayan na dapat kang magsalita pero hindi ka magsasalita. So ito po ang sinasabi ni Pablo. Magalit ka at huwag kang magkasala. Ang idea po, pwede pala tayong makaranas ng kalagayan na ang hindi natin pagkagalit o ang hindi natin pagkibo sa isang bagay, sa isang tao po na nasa kamalian ay po pwedeng ang kalagayan po natin, guilty po tayo. So yun po yung idea. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is about the anger na masasabi nating controlled at niliwanag po. It was cleared up by the Apostle Paul. Magalit kayo at huwag kayong magkasala. Kung dapat magsalita, magsalita ka. Kung dapat sumalungat, sumalungat ka. Kung dapat magsansala, magsansala ka. Kung may dapat i-rebuke mo. Hindi yung ikaw ay maging guilty na wala kang ginawa. That is the idea. So both are actually, for me, tama yung concept. Na magalit ka pero wag mong gawing dahilan ang galit mo para magkasala ka. Okay po yun. Pero nilinaw ko po sa inyo na ang dapat ma-clear up sa atin dito, mga minamahal, is that ang pinaka-tinutukoy ni Pablo, be ye angry and sin not. Masama yung ginagawa niya. Okay? May pananagutan ako.
Kaya pag hindi ko po ikinagalit yun, pag hindi ko po iniayos yun, kapag hindi ko po dinil yun, nagkakasala po ako. That's the point. So, dalawang konsepto na pwede na ating pong matutunan sa usapan po ng righteous anger. So, preventive anger, kasi hindi mo gagamiting dahilan ang galit mo para ikaw ay gumawa ng masama o ng kasalanan. Okay? Preventive anger sa idea po na kung may kailangan pagsabihan, pagsabihan mo. Kung may kailangan ituwid mo. Kung meron dapat ikagalit mo. So parang iyon yung pinupunto po niyang maliwanag. Na ikaw ay nagkakasala kung may dapat ikagalit, hindi ka nagagalit. Sana po ma-appreciate natin ito. Kaya nga, meron pong permitted anger. Hindi po pwedeng yung anak mo, liko na buhay, yung anak mo, lulong na sa bisyo, ikukonsintihin mo pa. No! Nagkakasala ka pag kinukonsinti mo yan. Magalit ka at huwag kang magkasala. Huwag kang managot na hindi mo binigyan ng atensyon. Yung dapat ituwid sa mga maling nasa paligid mo at mga tao na nakakasama mo. Amen? Preventive anger. Malaking-malaki po ang magagawa ng mensaheng ito para po sa maayos na dealing din po natin sa mga tao sa paligid natin. Hindi po pwedeng dahil sa pakikisama, mali na, okay pa? Hindi. Paramdam mo sa kanya na kung ikaw ay apektado, kung ikaw ay hindi natutuwa, kung ikaw ay nagagalit, aminin mo sa kanya. Nakakagalit naman yung ginagawa mo Diba? Wala naman sa katuwiran na yung ginagawa mo Pag hindi ka kumibo, ikaw ay may accountability na sabihan siya, yun ang ipinupunto ni Pablo. Na sinasabi niya, mga Kristiyano, magalit kayo at huwag kayong magkasala. Pansinin ang dapat pansinin, ituwid ang dapat ituwid, itama ang dapat itama, ikagalit ang dapat ikagalit. Mga kapatid, preventive anger. Controlled and cleared out. Yan po ang ikalawang tinalakay po natin. So una po, the permitted anger. Pangalawa po, the preventive anger. Pangatlo po, ito po yung proper anger. Ito po ay yung talagang tamang pagkagalit. Proper anger, mga minamahal. Tingnan nyo po ang sabi po, mga kapatid. Be ye angry. Kung titingnan nyo yung pagkakasunod-sunod, be ye angry, permitted po yung anger. Diba? And sin not, mga kapatid, preventive. Diba? Let not the sun go down upon your wrath. Proper. Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, sa idea po ng proper anger, let not the sun go down upon your wrath. Aba, hindi na ho tama yung nagalit ka, kahit ano pang palabasin mo doon sa galit mo, na ilang sikat ng araw na, ilang lubog ng araw na, inabot na ng sikat at lubog ng buwan, mga kapatid, o yung iba po, taon na, nandun pa rin, galit pa rin po, mga kapatid. Ang dapat po, yung tamang pagkagalit, it is carried and correct. Ang idea ko pong carried, dala mo. Hindi ikaw yung dala ng galit. Hindi po ba? Pwede rin po ipasok natin yung controlled Kasi let not the sun go down upon your wrath. Matuto ka na dalhin mo yung galit mo at hindi ikaw ang dinadala ng galit mo. Yun po ang mapanganib na sinasabi ko. Pagka ikaw ay kinaladkad na ng galit, kapag ikaw ay masasabi po nating inalipin na ng galit, yan po ay hindi masayang buhay. Bakit? Sapagkat ang mangyayari, ang ikot ng buhay mo ay nandoon po sa pinakadahilan ng galit mo. Ang kalooban ng Diyos sa atin, di ba? I-enjoy po natin ang buhay natin bilang mga Kristiyano. I-enjoy natin ang isa't isa. Mga kapatid, ang sabi po, let not the sun go down upon your wrath. Kamusta ka? Kung talagang righteous yung galit mo, ba't hanggang ngayon nahandyan pa sa dibdib mo? Kung talagang righteous, matuwid at tama yung pagkagalit mo, bakit hanggang ngayon alipin ka pa ng galit na yan? Diyan na po pumapasok yung ating pong mga ilang talatang bibigyang pansin po dito sa teksto po natin. Balikan nyo po. Ephesians chapter 4. Be ye angry, permitted anger. And sin not, mga kapatid, preventive anger. Let not the sun go down upon your wrath, proper anger. Ikaw yung nagdadala, correct, anong sabi po ng ating puntos.
Sa verse number 27, neither give place to the devil. Teka. Anong kinalaman ng diablo? Bakit pagkasabi niya sa verse number 26, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Bakit pagkatapos sabihin yun, ang sabi po, neither give place to the devil. This is again, another learning. Alam niyo po ba, na kapag tayo po ay nasa galit, alam niyo po bang ang galit natin na hindi matuwid, ang galit natin na hindi tama, kung tayo po'y careless, mga minamahal, sa galit natin, ang galit na yan can be used of the devil para po maisakatuparan niya yung gusto niyang mangyari. The devil can magnify that. Diba? Gagamitin ng diablo yan. So kaya ang hindi matuwid na pagkagalit ay laging pagkakataon na binibigay mo sa diablo. Pag ikaw ay nagalit hindi sa makadiyos na konsepto, kapag ikay nagalit ng hindi matuwid na galit, ang tendency po, the devil will take that advantage. Ano po? Lulumpuhin ka niyan. Kung ano-ano ilalagay ng diablo sa isip mo. Pansinin niyo po. Yun po yung pinaka-idea nung for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Alam niyo, pag ang tao po galit na at hindi niya controlled yung kanyang galit, alam niyo po ba ang tendency niyan? Yan po ang gagamitin puwersa ni Satanas upang siya po ay lagyan ng mga kung ano-anong maling kaisipan. Tama po? Yan ang sinasabi po rito. Ang sabi po ng verse number 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. Kapag ang tao po, kinaladkad ng kanyang galit, kung saan-saan na po siya dadali ng galit na ito, sa mga kilos, sa mga pananalita, mga kapatid, yan na po ang masasabi po natin na malaking panganib ng galit ng tao. So pagdating po sa verse number 30, paalala, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So kanina pinag-usapan natin, ang Ama, nagalit po siya. Diba? Ang Panginoong Jesus, nagalit po siya. Ang Banal na Espiritu, nagigrieve siya, napipighati po siya. Kapag ka ang isang tao po, ang isang mananampalataya, kasi pagka po ikaw ay Kristiyano, diba? Maliwanag na ikaw ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. At ang problema, pagka po yung spirit ay masasabi po natin, di ba? Dalawa po yung issue nang po pwede po nating sa usaping Kristiyano, ano po? Yung quenching at grieving ng Holy Spirit Yung idea po ng quenching, yung gusto ng Espiritu, pinapatay mo yung ningas niya. Yung grieving naman, yung ayaw ng Espiritu, yun naman ang ginagawa mo. Nakaka-grieve po yun. So anong kinalaman naman ito? Bakit nakapasok ito? Mga kapatid, mga minamahal, kapag tayo po ay nilamon ng galit, kapag tayo po ay inalipin ng galit, nagigrieve ang Banal na Espiritu. Amen? Why? Kasi sa usaping sa Diyos, ang gusto po ng Diyos, magmahalan tayo sa isa't isa. Amen? Ayaw po niya ng mga pagtataniman. Ayaw po niya ng mga pagkakanya-kanya, pagkakampi-kampi. Yung pong galit, mga kapatid. Hindi po yan. Kalooban ng Panginoon. That is the reason why nagigrieve ang Holy Spirit. So, if you do not want to grieve the Holy Spirit, anong dapat po natin gawin? Verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Pagka ikaw ay meron ng bitterness, mga kapatid, pagka ikaw ay meron ng kapaitan ng puso, yung galit, yung kapuutan, tuloy-tuloy na po yan. Kasama na po dyan ang mga pagsasalitaan, ng mga hindi magaganda, at ang sabi po ng Bible, mga kapatid, lagi nang meron kang masamang iisipin. So mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga kaibigan, bawat isang nakikinig ngayon, sinasabi ko po sa inyo, ang magandang matutunan po natin sa mensaheng ito ay yung matuwid na galit, yung tamang pagkagalit, at dito po ipino-point out natin that if our anger hindi po righteous, nakakagrieve ng Holy Spirit. Diba? Gagamitin po ni Satanas yan. Mapipighati ang Banal na Espiritu.
Kaya ang kailangan daw po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ito ang mensahe na para sa akin, kailangan po na matutunan ng bawat Kristiyano. Meron pong panahon na dapat magalit po tayo, pero ang tamang galit ay hindi po dapat maging pagtatanim, mga kapatid. Ito po ay hindi dapat magdala po sa atin sa paghakbang ng masama, sa paggawa ng masama. Ito ang mensahe ng Panginoon. Total, pinag-usapan natin, righteous anger. E di i-pattern na po natin yung lahat ng bagay kasi pag Kristiyano ka, i-pattern mo. Kaya dito ho, pati yung pagpapatawad eh. Anong sabi? Forgiving one another even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kaya hindi kalooban ng Panginoon na Kristiyano ka, puno ka ng bitterness. Isa pa, luging-lugi ka dyan eh. Di po ba? Pag ikaw yung bitter, sino ba ang apektado? Eh di ikaw na bitter. Kung ikaw yung may galit, kung ikaw yung may puot, hindi dapat inaalagaan po yan eh. Kung matuwid na pagkagalit po yan, dapat po dyan, kontrolado, mga kapatid. Dapat carried mo yan. Kaya mo yung dalhin. Di po ba? So, ikaw ang dapat magdala sa galit at hindi ikaw ang dapat dalhin ng galit. Pag ikaw ang nagpadala sa galit, dadaling ka ng galit sa masasamang pagsasalita, dadaling ka ng galit sa masasamang gawa, dadaling ka ng galit maging sa punto ng pagpatay at masamang pag-iisip. Matindi po ang galit ng tao. So, kaya ang kailangan matutunan po natin dito ay ang makadiyos na galit. Ano po ang naintindihan natin sa sinasabi po ng message? Balikan nyo po, be angry. Permitted anger po yan. And sin not. Preventive anger po yan. Let not the sun go down upon your wrath. Proper anger po yan. Kaya nga, inaasahan ko po na sa simpleng pangangaral na ito, medyo nakita po natin yung lalim. Ano po? Ng turo ng banal na kasulatan tungkol doon sa tinatawag nating righteous anger and right use of anger. Yung tama na kapahayagan ng ating pong galit. Yung tama na kadahilanan ng ating galit. Yung tama na kaparaanan ng ating pagkagalit, mga minamahal. Kaya nga sa conclusion natin, so kanina po sa pagsisimula, nilagyan natin ng sistema, dinefine po natin. Diba? The definition of anger, a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility. Yung danger, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So yung dealings, ito ngayon yung sinentrohan po natin. Inunawa po natin. Paano po may ayos po yan? O di matuto po tayo, may permitted anger naman pala eh. Diba? Ito yung preventive and proper, mga kapatid. Kaya sa conclusion po, naiintindihan natin, na-realize ko po that there is an anger advised by God, approved or allowed by God, and approved by God. Meron pong galit na kung saan ipinayo sa atin, itinuro sa atin ng banal na kasulatan. Allowed by God. Pwede kang magalit nang hindi ka magkakasala. Pwede ka ring magalit para hindi ka magkasala. Pwede ka ring magalit na hindi magiging dahilan ng pagkakasala. Mga kapatid, I hope and I pray na muli tayong natuto po sa mensahe ng salita ng Diyos. Kamusta po tayo? Kung mag-i-evaluate po tayo, kung magpapakatotoo tayo, kasi walang exempted eh. Pati ang inyong lingkod, kasi tayo po bilang tao, human tendency po natin yan. Diba? Pagka nagalit na tayo, mga kapatid, kaya yun ang hihilingin natin sa Panginoon. Hihilingin natin sa Panginoon na talagang magkaroon po ng tinatawag po nating lakas ang Espiritu po sa ating buhay. Kahit kasi Kristiyano na, nagagalit pa din. Wala sanang problema kung righteous eh. Di po ba? Righteous anger eh. Wala sanang problema kung right use of anger eh. Ang problema, Kristiyano na, nagigrip ang Holy Spirit. Kaya paalala po, wag niyong paaamuyin si Satanas ng galit natin. Dahil gagamitin po ni Satanas siya. Kaya nga ang sabi, neither give place to the devil. Naku, wag niyong bigyang puwang, mga mag-asawa.
Yung mga misunderstanding po, sana po ang concern natin, yung ikaayos lang, yung ikatatama lang. Sana po hindi po ang magiging resort po natin ay ang paghihiwalay, yung wasakin po yung relasyon. Wag! Parte po yan ng relasyon natin, mga complex, misunderstanding. Let us help one another. Yung galit po natin, wag tayong padadala po dito. Sana po kaya tayo galit kasi concern po tayo, ayaw nating mapariwara ang ating pong kapwa. Hindi yung pag nagalit tayo, ang gusto na natin, mapasama ang ating kapwa. Please! Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ang pinakamaganda po, ito pong lahat ng ito, isuko po natin sa Panginoon. Grieve not the Holy Spirit of God. Ang gawin po natin, let us apply kung ano ang nais ng Panginoon. Yung payo ng Panginoon po sa atin para makonquer po natin yan. Para yung galit po, hindi tayo lumpuhin. Para yung galit po, hindi tayo kaladkarin. Para yung galit po, hindi makapanig sa atin. Ano ang maganda? Verse number 32. Diba? And be ye kind one to another. Tender-hearted. Forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. I believe, hindi lang ako. Lahat tayo. We need this message. Let us be reminded, folks, of this very important, teaching of the Word of God. Marami na po ang sinira ng galit. Marami na po ang nagkasira dahil sa galit. Marami na po ang napariwara dahil sa galit. Kaya kung sakali man na dumarating po tayo sa ganung punto ng ating buhay, let us pray to God, Lord, please, bigyan mo ko ng lakas na yung Espiritu mo ang maghahari sa akin, hindi ang aking sarili, hindi ang aking laman. Mga kapatid, righteous anger, right use of anger. Meron pong permitted anger, it is considered and counted. Meron pong preventive anger, it is controlled, mga kapatid, and cleared up. Niliwanag po sa atin yan. Meron pong proper anger. Ito po yung carried and correct. I hope lahat tayo po ay napaalalahanan. At sa isang bahagi po, nasaway ang mensaheng ito. Makakatulong po itong mensaheng ito para sa mas ikagaganda po ng ating pakikitungo at relasyon. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa bawat isa. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito na ipinarating mo sa amin. Lord, thank you so much. Nawa nadala kami nito sa realization. Nawa habang nakikinig kami, talagang yung banal na Espiritu na kumikilos po sa amin, ang talagang umaayon, Panginoon. Natotoo ang mensahe. Marami na akong nakadiferensyahan sa aking galit. Marami na rin akong nasira dahil sa galit. At hindi po talaga healthy. Hindi po talaga helpful. Hindi po talaga happy, Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, sinusuko po namin sa iyo ang aming mga sarili. Panginoon, nawa wag mong hayaan na galit ang maghari sa aming mga puso. Kung sakali man, nawa ang bawat galit na amin pong mararanasan ay matuwid na galit at tamang pagkagalit, Panginoon. Salamat po sa pagtuturong ito. Uli po, Panginoon Diyos, lagi mo kaming pagpalain at basbasahan sa aming mga ginagawang pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ang bawat isa po sa amin naging bukas para sa iyo at maging doer ng salita mo. Ibinibigay namin sa iyo ang mataas na papuri, parangal at pasasalamat, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal. At naniniwala po ako na ang mabiyayang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas upang ang ating pong pinag-aralan ngayong gabing ito ay talagang maging malaking pakinabang po sa buhay po natin as a believer at bilang iglesia ng Panginoon, bilang
masasabi po nating kalipunan ng Panginoon. Uli po, ito ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa gawaing ito. At sa lahat ng ito, mga kaibigan, mga minamahal, ang kapurihan ay lagit-lagi sa ating Panginoong Diyos lamang. Salamat po.